Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So ang topic natin ngayon ay kung paano kumuha ng passport sa DFA or kung paano mag-renew ng passport sa DFA. So para hindi na kayo gumastos para sa online appointment, so ituturo ko yun sa inyo kung paano magpa-appoint. So first, open natin itong Chrome. Then search natin schedule passport appointment. So ito yung lalabas. So isi-select natin itong schedule an appointment. So pindutin natin. Okay, so ito yung makikita natin. So punta tayo sa baba and then check natin itong box. Ayan. And then may two options guys. Merong individual appointment at saka group appointment. So pag let's say ikaw lang yung kukuha, so dito ka na lang sa individual appointment. So let's say dalawa kayo or marami kayo, so dito tayo sa group appointment. Okay, so since ako lang, so dito tayo sa start individual appointment. Okay, so ayan. Wait lang natin. Okay, so ngayon select natin yung site kung saan tayo magpapa-appoint. So piliin natin yung mas malapit sa atin, sa lugar natin. So ayan, so let's say Jensen tayo, mas malapit kami sa Jensen. Ayan, select natin yung Jensen. Ayan, so sa Robinson guys. Then punta tayo sa baba and then check natin yan. Then next. Okay. So ngayon pipili tayo ng date kung kailan tayo pupunta doon. Okay, so the earliest available appointment is on March 2, 2023. So ayan, as you can see, yun yung pinaka earliest na date. So doon na lang tayo. So let's say dito tayo sa March 3, Friday. Ayan. Then ngayon magsiselect tayo ngayon ng oras. So meron dito. So as you can see, fully book na yung lahat ng nasa baba na time. So dito tayo sa 10 to 11. Meron pang slot 1. Then select natin. Then I'm not a robot. Okay, so next lang tayo. Okay, so ayan. Then basahin natin itong warning nila guys. Then check lang natin ito. Agree lang tayo. Okay, so dito tayo sa baba. So as you can see, meron ditong mga pipilapan. So lahat ng may asterisk dyan guys, so kailangan natin lagyan ng information or details. Okay, so lahat ng walang asterisk, so pwede natin i-leave guys. Okay, then kailangan natin ilagay yung active email natin guys. So yung email natin, ayan, kasi dun masisend yung copy ng appointment natin. Okay. Then last name. So this is sample only guys. So yung pangalan dito is sample lang. Ayan. Then middle name. So kahit hindi na natin lagyan, or pwede naman natin lagyan. Okay. So date of birth. So be sure na yung date of birth natin is magkapareho dun sa birth certificate natin. Okay. So ayan. Then female. Then next, civil status. So single. Then birth legitimacy. So legitimate. So hindi naman siya anak sa labas. So ang pipiliin natin is legitimate. So kung anak siya sa labas, so yung illegitimate. Ayan. Then province. So let's say Maguindanao. Then municipality. So Sharif Agwak. Ayan. Then next lang natin. Okay, so father's information. So ilagay natin dito. Ayan. Then maiden last name. So again, this is sample only guys. Okay, so next lang tayo. Okay, so nandito na tayo sa application type. So ano ba tong application type? So check natin. So merong new, renewal, and loss. So let's say kung first time mo kukuha ng passport, so ang siselect natin dito is yung new. And then pag let's say magre-renew ka ng passport mo, so dito tayo sa renewal. So let's say nawala yung passport mo, so dito tayo sa loss. Okay, so check natin yung new. Ayan. So as you can see, ayan. Then select basis lang tayo. So birth. Okay. Then kailangan natin lagay yung emergency contact person. Ayan. Then try naman natin itong renewal. Okay, so as you can see sa renewal guys, kailangan natin i-input yung
old passport number natin, saka yung date of issue, and then issuing authority. So let's say yung old passport natin, makikita yun sa passport natin, saka yung date of issue, and then saka issuing authority. Okay, so next sa loss naman. Okay, so old passport number din yung kailangan. So ayan, same lang din. Okay, so let's say bago lang tayo kukuha. So ngayon pa lang tayo kukuha. So dito tayo sa new. Ayan, then contact person. Ayan. Okay. Ayan, then next lang tayo. Okay, so current address natin. So let's say Poblacion 1. Okay, so city Tabato. Ayan. So province natin Maguindanao. Ayan, Maguindanao del Norte. Okay, so occupation. So let's say ano yung trabaho mo. So sample lang natin, self-employed. And then next lang tayo. Ayan, so ngayon i-review natin ngayon yung pangalan natin, saka yung birth certificate kung tama na ba. So pag after natin na review, so let's say tama lahat. So proceed tayo dito sa baba. And then check natin yan. Then confirm. So ngayon, confirm natin. Okay, so please complete the reCAPTCHA challenge. So ayan, meron silang I'm not a robot. Then check natin yan. Okay. So ito yung okay, so wait. Check natin ulit. Okay, so pag na-check na natin, check din natin itong box sa baba. So ayan yung selected appointment schedule natin. Then confirm. Okay, so merong dalawang payment method, guys. So ayan, merong regular processing, so 950 lang siya. So 12 working days for all consular offices. So meron naman special processing, so 1-2. So ayan, ito yung kwan niya. Ito yung mas mabilis, guys, yung special processing. So ayan yung pinakamabilis, I think 6 working days lang. Ayan. Then select natin yung processing type. So let's say dito tayo sa 1-2. Then ayan. Okay, so ayan yung babayaran natin ngayon. So ang total niya is 1-2. Okay, so choose natin yung payment method. So merong credit. So pwede natin siya ipa-deliver sa ating bahay. Ayan. So merong charge na 150. So i-check lang natin itong courier. Ayan. So as you can see, ilalagay lang natin dito yung address natin. Ayan. Then contact number. Okay. So ayan. So pwede naman over the counter. So magbabayad tayo sa Cebuana or di kaya sa mga bayad centers like Western Union. So pwede yun siya, guys. Sa mga M. Lowillier. So dito tayo ngayon sa Pay Now. Okay, so check natin yan. Then okay. Then agree. Then proceed to payment. Okay, so wait lang natin. Okay, so ayan. Ito yung bayad centers, guys. So marami kayong pagpipilian dyan. Ayan. Then proceed tayo. Confirm. Okay, so you have successfully selected the payment channel. Please go to its nearest. So yung pinakamalapit sa atin sa LBC, pwede rin. So ayan, guys. Pili lang tayo dyan. Okay, so ayan. Pwede natin ito i-print. So pindutin lang natin yung print. Okay, so ngayon, paano natin makikita yung reference number natin, which is yun yung ipapakita natin sa bayad center. So punta tayo sa ating email. Okay, so dito tayo sa ating email. Ayan, so as you can see, meron ditong DFA Passport Appointment System. Okay, so dear Asmia Cadil. So ayan. So ito yung reference number natin, guys. Sa baba, ayan. So ito lang yung ipapakita natin dun sa bayad center, dun sa Cebuana or di kaya sa M. Lowillier.
So yan lang yung ipapakita natin guys. So alam na nila yan. So pag after natin nagbayad guys, so may darating dito na notification na confirm na yung schedule mo. So i-print mo na lang yun. So yun yung dadalhin mo sa DFA office. Okay? So by the way pala guys, so isa sa requirements ni DFA, so kailangan may postal ID ka, dalawang valid ID at saka PSA birth. So kahit yung tatlo lang guys. So let's say may postal ID ka, tapos may license ka, or di kaya may postal ID ka, tapos may NBA clearance at saka yung PSA birth mo. So okay na yun siya guys. So yun lang yung dadalhin mo at saka yung appointment paper mo. Okay, so ganun lang kasimple guys. So again, thanks for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and wassalam.